O yung binuong task force po ng Department of Justice, ang sabi, nagsimula ng imbestigahan si Digong. Sabi mismo yan ni Justice Secretary Boyeng Rimulya, malapit na pong sampahan ng kaso. Si Digong, si Inday naman po mga kababayan, ang sabi dito may 1 million pesos na reward money sa kung sino man po daw na makakapagturo sa nagngangalang Mary Grace Piatos. Sino niya yan, Mr. Maravillas, na Mary Grace Piatos? Yung recipient po ng pondo ni Inday sa Office of the Vice President. Yung pangalan po, Mary Grace Piatos. Ayan mo, is Mary Grace Piatos real? May offer na 1 million reward for information on OBP fund recipient. Saka baga. Tapos, sinupalpal si Digong mga kababayan ni Lucas Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin, kasi ang akusasyon ni Digong mga kababayan, si dating Senador Sonny Trillanes, sponsored ng Palasyo Malacanang. Sabi ni Bersamin, hallucinations lang anya yan ng dating Pangulong Digong. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga kwentong yan, full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating mga kwento. Unahin natin itong sinabi ni Digong na si Trillanes po daw, sponsored ng Palasyo Malacanang. Malabo man po. Ano maging sponsored ng Palasyo Malacanang na si Trillanes matagal ng anti-Marcos? Anti-Marcos, anti-Duterte. Kaya tama itong sinabi po ni Lucas Bersamin. Hallucination lang anya yung mga sinasabi ni Digong. Yan sabi po ni sabi ni Bersamin, mahirap nang pumatol sa ganyan. Hallucination yan. Hallucination na yan. Kaya sabi ni Digong kasi po, itong si Trillanes anya, talagang Malacanang sponsor dyan. Hindi gagalaw yan ng ganoon. Walang pera yan. Tama si Bersamin po. Hallucination nga. Malabo po ang mga analysis ni Digong. Ang mga haka-haka. Malayo sa katotohanan. Wala pa po sa posisyon si Presidente Bongbong Marcos. Nag-file na sa kanya ng kaso si Trillanes. Noon pang 2016 pa lang mga kababayan, binabanata na siya ni Trillanes. Kumbaga, consistent lang po si Trillanes sa kanyang mga ginagawa. Ngayon, siyempre, lahat man na tinituro ngayon ng mga Duterte, ang author po, Palasyo Malacanang. Sabi nga natin mga kababayan, itong mga kinasadlakan na problema ng mga Duterte, ang may gawa man lang po sila. Halimbawa, bakit siya iniimbestigahan ng Quadcom ngayon?
Malinaw po na lumabas mga kababayan sa investigasyon ng Quadcom dito sa mga issue ng Pogo, drugs, AGK. Ang sabi po, yung previous administration, human rights violations, lahat po ito nangyari during the previous administration. Alangan man, pabayaan na lang ito ng ating mga congressmen. At yung mga victims, mga kababayan, dumulog kasi sa ating mga congressmen. Parang yung sa Senado. Ganon din yung nangyari. Dumulog kay Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, just like Trillanes, mga kababayan, malabo na maging kalyado maging tuta ng ating Pangulong Bongbong. Tama po. Parang yung mga militant congressmen, yung mga Makabayan Black, alangan man yung Makabayan Black, mga kababayan, tuta na ng ating Pangulo. Tama po. Kaya tama yung analysis sinabi ni Lucas Bersamin. Mahirap na niyang pumatol sa ganyan. Hallucination na yan. Madaling sabi, guni-guni. Guni-guni lang, mga kababayan ni Digong. Parang yung mga pinagkagastusan ni Inday ng confidential funds, lahat lang guni-guni. Tulad na pangalan na Mary Grace Piatos, may 1 million na pong reward. Hanapin lang kung totoo itong tao ito. Is Mary Grace Piatos real? Offer 1 million reward for info on OBB fund recipient. Katangisip lang yata, mga kababayan, nitong pangalan na to, para lang may mailagay na pangalan sa acknowledgement receipt. O di ba? Mahilig sila sa hallucinations, mga guni-guni. Hindi makapaniwala po yung mga members ng Young Guns ng Congress. Hindi makumbinsi po na may pangalang Mary Grace Piatos. Kaya sabi po ni Congressman Jefferson Congon ng 1st District ng Zambales, yung House Blue Ribbon Committee niya at Quad Committee will voluntarily offer 1 million pesos to whoever can confirm Piatos' existence. May pabuya na. Hanapin lang kung sino ito. Kung talagang totoong nag-exist ang isang nagngangalang Mary Grace Piatos. You see? Meanwhile, si Congressman Paulo Ortega, mga kababayan, nanawagan kay Vice President Sara Duterte na mag-attend na siya sa susunod na hearing to address allegations of irregularities sa paggamit ng kanyang confidential funds. It's about time anya mag-attend sila at magpaliwanag nitong mga anomalies na nangyayari. Pero si Inday nagsabi na po, hindi niya ako mag-attend niya. Sabi ko sa inyo po, mga members ng Congress, hindi man kayo nire-respeto ng mga Duterte. Napakinggan ko si Panelo na magbigay daw kayo ng respeto. Yun ang sabi niya before na mag-attend ng Quadcom hearing si Digong. Doon pa lang mali na si Panelo. Ang respeto po ay hindi inihingi. It is not demanded. It is earned. Umakto dapat kayo na kare-respeto. Mismong si Digong ang nagsabi na talaga niyang bastos ako. Yun nga po, you just imagine, mga kababayan. Katabi niya si Dilima, kababaing tao. Pinakulong na nga niya, mga kababayan, for almost 7 years. Nasabi ng korte, wala mang kasalanan. Na-dismiss yung mga kaso. May lakas pa ng loob. Si Digong pa yung may lakas ng loob na ambahan ng suntok si Dilima. You just imagine, dati kang Pangulo, mag-aasta kang ganyan sa isang babae, gusto mong suntukin, at si Trillanes gustong hambalosin po ng microphone. So mismong yung posisyon na pagkapangulo, binastos na ni Digong. Tapos si Panelo is demanding respect. Si Digong nga hindi niya nirespeto yung posisyon na kanyang hinawakan. Pagkatapos, kung makadiman kayo ng pagrespeto, wagas. Di ba? So, I suggest to the members ng Congress, wag na ninyong bigyan po ng special treatment
Huwag ninyong itratong ganyan. Inaabuso na po. Inaabuso po kayo at hindi nila nirirespeto ang Congress bilang isang institusyon. Arap-arapan na pambabastos po sa inyo. No one is above the law. Dapat siguro i-contempt na ninyo. Itulad ninyo po kay Pacquiao. Pag hindi siya sumipot, contempt ninyo at ipa-aresto ninyo. Ganun lang para mabigyan nating ng leksyon. Itong mga tao, nasabihin pa natin na opisyal ng gobyerno, lalo pa dapat na sila rumispeto sa institusyon ng gobyerno kasi sila opisyal ng gobyerno. Bigyan po ninyo ng leksyon para hindi umaboso. Pinapaaboso po ninyo. Yung ating Pangulo nga gustong tanggalan ng ulo, pagkatapos yung tatay ng ating Pangulo gustong hukayin, ganun sila kabastos. Pagkatapos kayo, magbibigay kayo ng respeto sa isang bastos na tulad ni Digong at sa kanyang anak na si Inday Sara. Tama po mga congressmen. At pag na-substantiate na ninyo, na-establish na ninyo na talagang may hindi nangyaring kanais-nais sa pondo ng ating gobyerno, file na po ninyo ng plunder at saka impeachment para tapos na po. Di ba? Inahamon kayo ni Inday. Lumalabas na kinakaya-kaya lang kayo po ni Inday ng mag-ama. Although, nung Quadcom po, hindi umobra yung angas po ni Digong. Talagang inilagay siya sa tamang kinalalagyan niya. Hindi nakapagmura si Digong kasi pina-point of order kaagad siya ng ating mga congressmen. At winarningan siya. Winarningan siya ng Quadcom. So, tama po yon. Pero itong pagkakamuti po sa inyo ni Inday, huwag ninyo pong hayaang baliwalain po kayo. I-apply ninyo po yung rules ng Congress. Pag hindi po, nakuha na ng Congress ngayon ang tiwala ng ating mga mamamayang Pilipino. Mas pinagkakatiwalaan na kayo ngayon kaysa sa mga senador. Huwag ninyong pabayaan na mawala yung tiwalang yan. Tuluyan na po ninyo itong mag-ama. Papanagutin ninyo sa batas. Sabi nga natin, dapat nga magresolusyon na kayo asking the President na bumalik na tayo as member ng ICC. O ngayon, natutuwa tayo kasi yung Department of Justice, bumuo po sila ng isang task force. Ang sabi, nagsimula na sila sa kanilang investigasyon laban kay Digong. Ayan po. Sabi dito sa balita, former President Rodrigo Duterte is now being investigated by the task force formed by the DOJ to probe the alleged extrajudicial killings committed during his administration. Sabi po ni Boyeng Rimulya. So sabi po ni Rimulya na yung task force ng DOJ is looking at possible violation of international humanitarian law. So sabi dito, when asked about the scope of the investigation, sabi ni Rimulya that the department wants the charges to be separate from each other. So ang ibig sabihin, iba yung kaso dito, iba man yung kaso sa ICC. Possible niya, dapat hindi mag-overlap. Walang overlapping. Everything niya that can be covered. Of course, you are talking about several laws that will come into play. Mayroon anyang yung Revised Penal Code and other special laws, and you have the Republic Act 9851. Itong Republic Act 9851 is known as Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. So, mabuhay ang Department of Justice. Inaasahan natin na pabibilisin ninyo yung investigasyon para naman po mabilis na rin na makamit yung hustisya ng mga biktima. Tama pa? O ngayon, in other stories mga kababayan, lumarga na po yung 24 truckloads ng mga ayuda mula po sa House of Representatives. Ayuda para po sa mga nasalanta ng bagyong Piping, Christine at iba pang weather disturbances papunta pong Bicol. Ayan po mga kababayan, lumarga na po papunta dito sa amin.
24 po siya, 24 truckloads of relief goods head to Bicol including Pipito, Ravage, Catanduanes. Ayan po. Following President Ferdinand Marcos directive, the House of Representatives led by House Speaker Martin Romualdez in collaboration with the Department of Social Welfare and Development has launched the Tabang Bicol Tindog Uragon Initiative. Itong large-scale relief effort includes 24 truckloads of essential supplies and 750 million in financial aid for communities affected by recent typhoons in the Bicol region, including areas like Catanduanes which bore the brunt of Super Typhoon Pipito. Sabi dyan sa report ng Impact Leadership. Yan po mga kababayan, napakaraming ayuda. Di ba? Ang dami niya. Naka-convoy sila mga kababayan. Tapos bumisita pala dito mga kababayan si Austin. Nag-pledge siya ng $1 million additional humanitarian aid to the Philippines after 6 typhoons. Si Austin nandito po para magpirma with the DND Secretary Gibo Teodoro nitong General Security of Military Information Agreement. Ginawa mga kababayan kanina doon sa Camp Aguinaldo. Sabi dyan sa balita ng Manila Bulletin, the accord provides for the framework to facilitate the exchange of classified military information between the two countries. Austin is also bestowed with Outstanding Achievement Medal for his leadership and commitment, which have had a profound impact on strengthening the Philippine-US Defense Alliance. Maraming salamat sa ating kaibigang Amerika. Mabuhay ang Big Brother, the American people, and the American government. Maraming salamat sa inyong tulong, $1 million. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.